Sa detalye, sumiklab ang tensyon sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magtalo ang depensa at ang prosekusyon sa cross-examination ng State Auditor ng Commission on Audit o COA. Piniga ng Defense Counsel na si Attorney Christine Pereira ang State Auditor na si Sailin Del Campo kaugnay ng findings ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICPAO na naging basihan ng Notice of Disallowance laban sa Office of the Vice President o OVP. Hiniling ni Pereira kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na yes or no lamang ang isasagot ng testigo. Kinontra ito ng private prosecutor na si Lorna Kapunan at sinabing may mga limitasyon sa cross-examination. Dahil dito pinayuhan ni Escudero ang dalawang abogado na maghinay-hinay sa kanilang pagpapalitan ng diskurso. Sa gitna nito, nagbiro pa si Kapunan na pinipigilan lamang niyang sarili na bigyan ng spanking si Attorney Pereira. Not all questions can be answered by yes I am or no. on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. Your Honor, what is generational divide? Ibig sabihin nun, ano ka ba? Baby boomer ka. Akala ko sasabihin mo, yung isang nagme-menopause na hindi dapat tumatak. Grabe, doon tayo sa generation. Millennial ata kasi si si Attorney Pereira, si Attorney Lorna. Hindi ko alam Baka Mukhang baby boomer. Baka baby boomer. Kasi elementary pa lang ako, attorney ka po Oo, na yan. ako din Thursday na tayo ngayon, August 13, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, mga senador noong 2024 tumanggap ng hindi bababa sa 500 million pesos o kalahating bilyong pisong leadership fund mula sa DPWH ayon kay dating Secretary Manny Bonoan. Tensyon sumiklab sa pagitan ng depensa at prosekusyon sa Day 15 ng impeachment trial. Dahil yan doon sa issue ng misleading. Deliberasyon ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget aarangkada na sa susunod na linggo. Net satisfaction rating ng Marcos administration nakabawi sa ikalang quarter ng 2026 ayon sa SWS. Bureau of Internal Revenue nalagpasan naman ang kanilang revenue target sa unang 7 buwan pa lamang ng taon. Halos 100 truck ng mga basura na hakot sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque. Estudyante na biktima ng bullying natagpuang patay sa isang ilog sa Maguindanao. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita Faith Salaver Clamor. at Kuya Angel Ángel Palmones. Sa iba pang balita, partner, kwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo ang 16 milyong gastos ng Office of the Vice President OVP para sa 34 safe houses sa ika-15 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inusisa ni Tulfo si COA Auditor Sailin May Del Campo kaugnay ng halaga ng upang bahay at ikinumpara ito sa mga upa sa Executive Subdivision gaya ng Forbes Park, Corinthian Gardens at Ayala Alabang. Wala umanong nakalagay ng address sa mga safe houses sa mga dokumentong isinumite ng OVP sa COA at acknowledgement receipts lamang ang naging basihan sa pag-audit ng mga rental payments. Giit ni Del Campo na wala siyang nakitang gayong kalaking gastos para sa safe houses sa ibang ahensya ng gobyerno. Gayunpaman, hindi ito naging COA audit finding dahil umano'y umasa ang auditor sa certification ng Special Disbursing Officer ng OVP na lehitimo at kinakailangan ng paggamit ng confidential funds. Samantala, iginiit ni Del Campo na hindi otomatikong nakatali ang COA sa pag-uuri sa isang ahensya ng confidential ng isang aktibidad o gastos dahil may sarili itong otoridad na suriin kung wasto at pahihintulutan ng paggamit ng confidential funds. Ngayon lang ako nakakita ng safe house na idideklara mo kung anong address. Oo.
Confidential nga. Ang hirap na hinahanap ko ano daw ang address ng ano. Nung safe houses. Nung safe house. Anong oo. subdivision? Alam mo, nakakatakot yung partner. Baka mamaya sabihin ng maging president ito na. Hindi, kailangan i-disclose ninyo kung saan yung ano na yan, mga safe house na yan. Patay dito mga militar at saka mga ano, di ba? Wala na. Wala pa kasing paliwanag, hindi pa kompleto yung paliwanag mula sa panig ng Office of the Vice President kung bakit ganun yung kalaki ng renta. Baka naman mamaya, 1 year pala yung babayaran. Oo. Ni lump sum, Tsaka di ba? ilang taon ba yun? Hindi, tsaka di ba partner, yung pondo na-release kasi December na. Hindi mo naman siya pwedeng ma-carry over, hindi siya pwedeng maging savings. So baka binayaran ng buong isang taon. Entong atin naman, mga sapantaha lamang ito. Kasi nga kulang ng impormasyon. Tsaka usually talaga kapag nagre-rent ka ng ganyan, Oo. di ba isang taon yan, minsan ka 2 taon kontrata yan eh. Hindi, tsaka partner, hindi mo pwedeng upahan ng mura yan. Bakit? Oo. Safe houses nga Safe eh. house nga eh. Kinakailangan. Kung mangungupahan ka ng safe house sa may tondo, ang dali-daling na booking. Safe house nga kasi kinakailangan properly secured, mataas ang security Mga protocol. di ba? Kaya nga safe house. Kung ang gusto mo murang safe house, Hindi yun safe. ilagay mo sa kondo. Diba? Anyway, hintayin natin kung ano pang mga magiging karagdagan doon. Pero sana naman, yung nagtatanong, isipin din naman kung ano yung mga concern niyang yun. Ano, ha? Dapat Doon lang tayo sa tama at realidad. Siguro magpaturo siya kay Senator Ping Lacson. Kasi yun din yung tinatanong ni Senator Ping Lacson doon kay Mr. Wamil, di ba? Yung nauna. Ang tinatanong ni Senator Ping Lacson, ano ba ang access mo sa confidential access mo sa sa mga records? Anong level ng access pala? Ayun. Sabi niya, ano yun? Ibig sabihin, talagang paper audit lang ang kanilang ginagawa dahil wala silang kaalaman dun sa iba pang mga impormasyon. Pag halimbawa, nung yung alias, Yeah. di ba? Pinapahintulutan naman talaga yung alias partner, di ba? Kasi nga, Confidential eh. alam nga naman. Pero ang galing nang nag-isip ng mga alias name Hindi. Depende naman sa... ito ngayon. Ito partner, ito, reality is sa ground. Kadalasan, kahit naman yung mga nagle-liquidate sa mga local government units, na meron silang ganyan nga, intelligence at confidential fund o MOOE, yung kanilang personal na kailangan nilang i-liquidate. Alam mo silang kumukuha ng pangalan? Saan? Dati sa directory ng telepono. Oo. At least yun, may pangalan na may address pa. Babaguhin lang nila, pagpapalitin yung pangalan ng isa, apelido ng isa, di ba? Kalaunan, alam mo saan sila kumukuha? Saan? Para fix na yung address? Cementerio. Wala nang doon. Hindi, may birthday pa, partner. May kompleto naman. May address na, may birthday pa. Ayun nga lang. Sila nag-isip, di ba? At hindi, higit sa lahat, hindi magre-reklamo. Yung nagamit ang pangalan. At least yun legit talaga may record yun. Totoo yan. May death certificate din. Doon sila nagkakaproblema. Tumangging sagutin ng COA witness na si Sailin Del Campo kung peke o totoong tao ang mga recipient ng humigit kumulang 375 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President o OVP na may nakakatawang pangalan. Sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinigaan ng Defense Counsel ni si Attorney Christine Ferrer si Del Campo kung automatic bang fictitious o peke ang isang recipient kapag nakakatawa ang pangalan nito. Pumalag naman si Attorney Lorna Capunan at iginiit na misleading ang tanong ni Ferrer dahil hindi ang pangalan ang punto ng acknowledgement receipt kundi kung paano ginamit ang confidential fund. Pinayagan naman ng impeachment court presiding officer na si Francis Chis Escudero na ipagpatuloy ni Ferrer ang pagtatanong kay Del Campo.
Sa iba pang balita, nanindigan ng defense team na walang mali sa naging paggamit ng 612.5 million na confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial kahapon, muling dinipensahan ni Defense Counsel Attorney Michael Powa ang paggamit ng confidential funds para sa isang Christmas party at tree planting activity. Paglilinaw ng abogado, ang nasabing pondo ay ginamit hindi para sa paghahanda o pagsasagawa ng mismong event, kundi para sa pag-secure sa kaayusan at kapayapaan ng mga ito. Gate ni Powa, sa tamang panahon ay sasagutin nila ang mga nasabing usapin para maipaliwanag kung ano ang pinaglalaanan ng mga confidential funds at paano ito ginastos. Samantalang inatasan naman ng Office of the Vice President na ibalik sa pamahalaan ang higit 448 million na disallowed confidential funds noong 2022 at 2023. Nagkakaproblema kasi, partner, dahil yung mga restriction pala o yung mga parameters na sinasabi ng COA auditor, wala naman pala doon sa record. Halimbawa, yung kinakailangan bang may mahuli talaga bago mo masabing successful yung operation. Wala naman pala yun doon sa joint circular. Ang sinasabi niya, yun ang kanyang interpretasyon. Yun ang kanyang paniniwala. Yun ang kanyang opinion. Mahirap yun. Kasi anong standard na susundin mo? Paano ka halimbawa, si Auditor Salaber, clamor, iba ang opinion. Kaya hindi ako naging auditor eh. Di ba? May sarili akong opinion lagi. Kaya dapat nga, kung ano yung nasa batas. Nasa batas. Oo. Pabalik-balik na tinatanong, ito ba, hindi niya naman masagot na yun bandang huli, lumalabas, opinion niya lang. Ay, mahirap yun. Kasi kung hindi opinion, close yun. Oo. Kasi kung anong pinapanigan mo, yun ang opinion mo eh, yun di ang ba? paniniwala mo. Iginit naman ng House Prosecutors. Matibay pa rin ang testimonya ng COA witness na si Sailin Del Campo matapos ang cross-examination sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Gerby Luistro, nasiyahan sila sa pagharap ni Del Campo sa mga tanong ng depensa, lalo na sa usapin ng pagbabayad ng reward. Iginit naman ng House Prosecutor na si Congressman Terry Ridon, hindi umano natibag ang testimonya ni Del Campo, lalo na ang paggamit ng confidential fund para sa mga taong nasa labas ng OVP at ng DepEd. Sinabi pa ng House Prosecutor spokesperson na si Attorney J. Tolosa na ilahad din ang testimonya ni Del Campo ang mga kakulangan sa dokumento sa liquidation ng confidential at intelligence fund ng OVP. Ipinapaubayo na ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court ang pagtaya kung gaano kabigat ang testimonya ni Del Campo sa paghahatol sa kaso. Tumanggi naman si Private Prosecutor Armando Vergil Ligutan na burahin ang kanyang Facebook post kaugnay sa paggamit ng misleading questions sa cross-examination ng isang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa post ni Ligutan noong Miyerkules, iginit niya na hindi pinahihintulutan ng misleading questions kahit sa cross-examination na nakitang may kaugnayan sa naunang palitan ng depensa at prosekusyon sa paglilitis. Iginiit ni Ligutan na walang dahilan para burahin ang post dahil wala naman siyang binabanggit na tao at wala umanong masamang intensyon sa kanyang pahayag. Dagdag ni Ligutan, walang mali siya o bad faith sa kanyang post at naniniwala siyang malinaw ang kanyang paninindigan sa issue ng misleading questions. Nagbabala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero sa mga abogado ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkukomento sa publiko habang dinidinig pa ang kaso. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos questionin ng Defense Lead Counsel na si Sheila Sison ang Facebook post ng Private Prosecutor na si Armando Vergilio Ligutan tungkol sa paggamit ng misleading questions sa cross-examination. Gate ni Sison, maaaring tumutukoy ang post sa naunang palitan ng argumento ni na Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Perer na niya hindi angkop ang pagpo-post habang nililitis pa ang kaso sa impeachment court. Sinabi naman ni Escudero na minomonitor na ng korte ang mga public statement ng mga abogado at nakatagdang maglabas ng ruling, babala, order sa posibleng paglabag sa Rule 18. Radyo natin nationwide. Naglunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR Guarantee website. Ito ay naglalayong tulungan ng publiko na malaman kung lehitimo at lisensyado ang isang online gaming platform.
Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng programa na maprotektahan ang mga malalaro laban sa online fraud, scam at mga illegal gaming sites. Sa website, makikita ang regular na pag-update ng listahan ng mga lisensyadong internet gaming platforms na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Maaari ding direkta ng puntahan ng mga malalaro ang mga gaming site na nasa naturang page. Inimok ni Chairman Tenco ang publiko, beripikahin muna kung ang isang gaming platform ay lehitimo bago maglaro o magbayad. Lalo pat dumarami ngayon ang reklamo laban sa mga online gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo sa kanilang mga malalaro. Layunin ng PAGCOR guarantee na palakasin ang proteksyon ng mga gaming aficionado at isulong ang ligtas at responsableng online gaming. Nakatanggap naman ng 1.5 billion confidential fund and confidential and intelligence funds ang Department of Justice para sa taong 2025 sa ilalim ng pamumuno noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Erice, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng DOJ na nakakuha ito ng naturang halaga ng confidential funds. Git ni Erice sa initial na findings, ang 350 million lamang ang natanggap ng DOJ, ngunit humirit umano si Remulla ng karagdagang funding na 1 billion at 150 million kay dating Congressman Sal Dico. Mukhang justified naman yan na humirit sila ng ganong kalaking pondo, partner, di ba? Kasi nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI, yung National Bureau of Investigation. Nasa kanila din ang Bureau of Immigration. Di ba? O mga problematic na mga agency yan dahil nga sa unang-una sila yung maghahabol ng mga kriminal, ng mga sensational mga cases. Ang Bureau of Immigration naman, sila yung mga humaharang sa mga illegal aliens, di ba? Mga undesirable aliens. So talagang hinahabol yan. May mga trabaho sila. Yung pagliliquidate na lang siguro ang magiging usapin. Pangalawa, siguro paraan din yan para baka kailangan din talaga ng pondo ng Bureau of Immigration para matukoy yung kanilang mga erring officials naman. Yes. Kasi isa sa mga reklamo, partner, yung mga dayuhan, lalong-lalo na yung nasa galing China, kuminsan kahit na government-sponsored yung project, hinaharang pa rin. Simple lang pala yung racket dyan. Halimbawa, na-exclude ang isang pasahero. A to A na kaagad yan, airport to airport na kaagad yan pagka hindi na ayos sa kanyang exclusion, di ba? For whatever reason, na-exclude sila. Bakit? Alam mo, hindi nga hindi nga malinaw Basta sinabi lang, hindi lang PIL, hindi lang marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English, walang dalang pera. Paano ka nga naman magbabakasyon sa Pilipinas kung wala kang dalang pera? So airport to airport na yun, partner. Paano kung halimbawa talagang essential yung kanyang skill? Hindi, kasi karamihan sa mga hinaharang galing sa para sa mga project Hindi naman ito mga manual laborer, mga technician. Ito, gaya halimbawa dyan sa isang malaking project yung gumagawa ng tulay, yung Davao Samal Bridge, partner. Yun yung reklamo ng mga negosyante. Kasi sabi nila, kumpleto naman ng dokumento, may kasama pang representative ng employer. Siyempre, kahit na hindi marunong mag-English, merong magpapaliwanag. Airport to airport yon, partner, pagka na-exclude ka. Alam mo, magkano ang Tapos automatic yun, pagka na airport to airport ka, ka na, blacklisted ka na. Hindi ka na makakatungtong sa Pilipinas ever. Alam mo, magkano ang cost ng lifting daw? Magkano? Usually, 400,000. Baka may commission. Ay, hindi, bureau yan, bureau. Dati Commission on Immigration, ngayon Bureau of Immigration. Kaya yung commission, patago na. Yan. Masyado mariisip nyo, ha? Nagyayari naman talaga kasi, partner, Oo. Ito pa. Lahat ng mga senador noong 2024 ay tumanggap umano ng hindi bababa sa 500 million pesos na leadership fund sa ilalim ng pondo ng Department of Public Works and Highways. Para saan yung leadership fund? Baka bagong pangalan ng lamsam yan o ng PIDAP. Leadership fund. Mas maganda pakinggan. Oo. Iniisip ko nga kung leadership fund, dapat yung fund na yun para dun sa chairmanship nila, pwede pa Meron. Mas malaki sa leadership sa chairman. 1 billion. Pagka committee chair. Iniba nga lang.
Inilutang ito ng dating Public Works Secretary na si Manuel Bunuan sa pagharap nito sa pagdinig ng Sandigan Bayan bilang testigo sa kaso ng dating senador na si Bong Revilla Jr. Ayon kay Bunuan, sa ilalim ng naturang pondo, merong minimum. Minimum pala yun. May minimum na 500 million pesos na alokasyon ng bawat senador para sa kanilang priority projects, habang ang mga chairperson naman ng mga major committee makatatanggap na hindi bababa sa 1 billion pesos. Iginit ni Bunuan, isa si Revilla sa mga nakinabang sa Leadership Fund para sa fiscal year 2024-2025 kung saan nakatanggap siya ng 1 billion pesos na alokasyon bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Sinabi ng dating kalihim na isinimite ni Revilla ang listahan ng kanyang priority projects sa pamamagitan ng dating Public Works Undersecretary na si Roberto Bobby Bernardo. Binanggit din ni Bunuan na ang nooy Senate President na si Senator Mig Sobili ang may diskresyon sa nasabing pondo, ngunit may itinakda lamang silang threshold para dito. Kaya pala, ang dami talagang gusto maging congressman, partner. At saka mga senador, di baling gumastos ng pagkalaki-laki, ano ha? Oo. Talagang mag-e-eleksyon na naman, mararamdaman na naman natin maraming gustong pumasok sa Kongreso kasi ganyan pala bigayan. Oo. Tapos karamihan pagdating sa Kongreso, miyembro na ng Committee di Silencio. Oo. Kahit walang alam sa committee na yon. Hindi, Committee di Silencio nga eh. Committee on Silence. Oo, sila yung mga pangkataas kamay. Pagdating ng votation, sasagot lang ng ay. Kung hindi, pagka counter sila, nay. Yan, ha? Anong nagawa? Walay! Wala kayo. Batiin natin yung mga nasa Kongreso ngayon. Good morning sa inyo. Ayan ha, walang papayag ang last-minute insertion o amendments sa 2027 National Budget sa BICAM. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Ginawa ni Ejercito ang pahayag matapos formal na matanggap ng Senado ang 7.2 trilyong National Expenditure Program para sa 2027 noong August 11. Git ni Ejercito na dapat talakayin sa plenaryo ng kapulungan at Senado ang lahat ng programa at request para sa pondo bago ito dalhin sa Bicameral Conference Committee. Samantala, itutuloy ng Senate Finance Panel ang reforma gaya ng Budget Transparency Portal, malinaw na pamantayan sa pagtatasa ng budget amendments, public hearings kasama ang civil society organizations at pag-livestream ng BICAM discussions. Binigyan diin ni Ejercito na susuriing mabuti ng Senado ang bawat alokasyon upang matiyak na mapupunta ang limitadong pondo ng gobyerno sa mga programang makakatulong sa mga Pilipino at paglago ng ekonomiya. So wala na daw insertion. Promise ha. Final. Kasi di ba dati bawal ng PIDAP. Sabi nila bawal ng PIDAP. Ginawang leadership. Bawal ng pork barrel. Pork barrel. Ginawang PIDAP. Bawal ng PIDAP. Ginawang CDF. Tapos ngayon, ano yung tawag doon? Leadership Fund. Ayan. Ayos ha. Hindi, sa Congress iba allocable. Allocable fund. Sa Senado, kasi mas malaking kupulungan sila, Leadership Fund. Ayos! Radyo natin nationwide! Kaya kung minsan, masama mang maghangad ng masama sa kapwa, gusto mong magdasal eh. Lord, kunin nyo na po sila.